Musta? Saturday unboxing pero technically Friday pa lang ngayon. Pero it's all good. Kasi papunta naman kung Friday ngayon, bukas malamang Sabado. So, eto na yun. Okay. So, nabasa niyo sa title, Rock Pluma V2. Anong bago? Hindi ko rin alam. So, malalaman natin sabay-sabay unless na nakabili ka na. So, actually, inanap ko pa yung Rock Pluma natin, yung V1. Hindi ko matandaan kung napag-giveaway ko na, pero kasi walang bakas ng pluma sa likod. Kahit sa mga boxes, hindi ko na matandaan kung saan ako nilagay, pero i-base ko na lang dun sa bebase ko na lang dun sa pagkakaalala ko sa pluma. Okay? So, eto na nga, naglabas sila ng V2. Rock Pluma, anong bago, men? Nasaktuhan lang natin kasi una, puro mga 60% layout na keyboard yung naano natin. So, may nag-comment, sabi daw niya kung ano yung magiging unboxing natin, reaction sheets dito. So, check natin. Ito na nga, Rock Pluma V2. 67 keys, wireless, MKB, tri-mode, south facing, universal, gilid, pare. Oh, okay. So, meron lang, naka-Pluma V2 Rock. Okay. So, ito yung standard. Natatandaan ko, yung isang rock na na-unbox natin before, iba yung kulay, no? So, di ko alam kung pag white-black yata, parang ayun yung partner nila or kung ano man. Pero kasi yung usual na rock na box, black and white talaga. So, wala lang. SKL. Share ko lang. So, ayun na, nasa likod. Ito maganda ito talagang pinakamaganda sa rock na actually sa box nila. Nandito ni specifications. So, which is ayan, triple mode, south facing, Otemu. Sige, tingnan natin. Pero pagkakatanda ko parang Otemu lang din yung nakalagay. Hindi naman pangit yung Otemu. I mean, pwede naman sila siguro magsaksak ng iba pero magkano ba to? Okay, so going back, RGB 2000 mAh, yes, downloaded. Okay, so magkano tong pluma na to? Medyo mahal din actually, mas mura. Sige, check muna natin. Pero 1,895, nakuha na natin ng 1,440. Magkano yung dating pluma? Search natin. Pluma. Okay. So, mapapansin nyo, parehas tayong, sa ECPC natin, ito sa Rock Official Store. Pero feeling ko isa lang yung pinagkukuhanan nila. Feeling ko. Pero yan, tri-mode na 68 keys dati, ngayon 60. Ang weird nito, kasi baka yung baka knob na yung isa. Pero ayan, 1,495 dati nang nag-upgrade sila, medyo nagtaas ng more or less 200 to 500, depende kung nabili mo ng may voucher o wala. Pero going back, so open na natin. May na yata to. Wait. Oo, may na to. May plastic na to. So, whoopsie. Okay, open na natin. Uy. Okay. So, Pluma V2 indicator light. Okay. So, standard na. Feeling ko medyo mas bago-bago to kasi compared do sa mga naka-stock nila ngayon, parang bago labas nila to. Ang dami din nilalabas ng keyboard ng Rock do. Which is yung keyboard. And ang kasama nilang, ito maganda. Hindi ko trip tong gantong itsura ng USB. Medyo cheap yung pagkaka-design pero I mean okay lang. Ito maganda. Ito maganda to. Ito medyo old yung old vibes yung hawakan ng USB pero okay lang. Pero ang maganda, naka-braided na Otemu. Pero sige, check natin kahit marami na tayo na unbox na Otemu. And then yung standard na keycap puller, switch puller. So, may bababasag na naman tayong housing. Uy, parang maganda. Ibang version na ba ito ng Otemu? Parang maganda to. Otemu. Wait lang.
Parang bago. Parang, ewan ko kung ibang version na to. Pero maganda yung ano eh. Hindi siya makunat na usually. At saka iba yung housing nito. Yung isa parang ano eh, parang yellowish. Ito medyo papunta na doon. Siguro baka new stock. Pero hindi. Pero mas maganda to doon sa usual na Otemu Reds na nakukuha natin. Okay, so anyway. And buksan na natin yung main event. Uy, sumabit. Sumabit. Tarad! Oh. Wait. Ganito ba to? Ah, legit na sumabit. Sabi ko ito. Kala ko ganyan yan, no? Sumabit. Legit na sumabit. Ito, naiwan. Oh, okay. Tabi natin saglit. Iyan. Maganda. Ganda siya. Ang linis niya tingnan. Ang ganda ng ng housing. Ang ganda ng keycaps. Simple, men. Although yun nga, medyo mas mahal siya dun sa previous version niya, which is understandable kasi nga V2 na siya. Pero hindi, maganda itsura na to. Yan ang sinasabi ko. Yan ang ganyan. Kita mo, accessible. Pati yung USB-C, ang dali mong switch kung wired. Pero ito, usually, hindi, not a big deal, pero usually kasi yung wired mode na sa gitna, tapos left or right ka, right or left ka for Bluetooth and dongle. Pero ito, nasa sagad pag naka-wired. Okay, so gilid wala. Okay. And then, dual stand, dual kicker. Tapos meron kang pang-stop para hindi magdumulas. Simple lang, Pluma V2. Malinis, men. Okay. Tapos ito nga, paano ba ito tanggalin? Pag yung hindi yung nalaglag lang. Sorry na mo. Hindi yung parang nalaglag lang. Paano hugutin to? Okay. Feeling ko madadamay dyan pa natin to, men. Damn! Ayun. Hindi ko alam kung tama yung pinaggagawa ko, pero isa pa. Medyo duda ako. Parang magnet kasi. Okay. Hindi, makakaipit ka naman. Mas madali tanggalin pag yun nanditong side na to. Pero ayun nga. So nandito yung dongle. Medyo mahirap lang kunin, pero hindi siya magnet kasi ang pinaka-magnet niya is itong cover na to. Yan. Actually, hindi siya nga magnet eh. Parang nagsumasara lang siya eh. Hindi, pero yun, may ito. To. Pero anyway, yun nga. So, standard na dongle, meron rack. Feeling ko kailangan nilang medyo paliitin to para mas maging appealing. Kasi pag sobrang laki nito, rack! Pero hindi, I mean, suggestion ko lang naman yun. Balay nyo, nakikinig yung rack do. Okay, so, page up, page down. Tatlo lang to, hindi normal na apat. Maganda. Sound check. Okay, so for Otemu na switch plus yung quality niya, medyo mas maganda na siya compared dun sa iba. So hindi siya ganun ka-solid yung tunog, pero I mean, yung price point. Goods. Okay. Maganda. Feeling ko updated na to kasi yung if i-compare natin do sa mga rack na nabibili ko na nag-exist na sa market tapos parang out of nowhere parang binili lang natin. Parang ito yung mga recent nila nalabas kaya medyo updated no. So open natin. Which is alam na naman natin na Otemu. Okay, so ito malamang hindi ito gagana kaya
wag natin sirain yung housing. So ito yung gagamitin natin, tong medyo chubby-chubby. Oops. Ayun, so nakita nyo madaling tanggalin. Pag itong ginamit ko, tama ba sabi niya? South facing. Oo nga, south facing. Pag ito kasi ginamit ko, ewan ko masisira Ayun no. Medyo masisira siya. So, gamitin nyo yung anong nakasama. Pero, speaking of, ayan, bumigay. Parang given na naman sa... Ewan ko ba kung bakit. Parang lalambot ng housing ng Otemu. Pero, I mean, ayan, yan. Isang housing na naman ang nasira. Pero, ayos lang. Meron tayong extra. Okay, so, ilalim. Ito, hindi pa rin to, gasket. Pero okay, hindi siya pangit. Hindi rin siyang maganda. I mean, siguro lalagyan natin siya sa above average ng onting-onte. Siguro ito, yan. Tumitingnan mo yung average. Nandito siya banda. Yan. Okay. So, 5 pins na. South facing nga. May nakalagay sa ilalim. Ay, per key. Wait lang. Ano yun? Hindi ko masundot eh. Pero ayun, hindi siya tagusan. Feeling ko foam. Parang foam. Pero kasi yung kadalasan, 'di ba, open lang 'yan. Tapos ayun, kaya siguro maganda yung tunog. Ayun nga, yan. Parang foam nga, ayun oh. Totoo, ayun oh. Ayun oh. Kaya medyo maganda-ganda yung tunog niya. Anyway, so oh man. Nasira din. Hindi, okay lang yan. Madali naman yan straight pagka ganyan. Wala nang ganyan. Kasi ilang ako switches rin yung nadali natin sa ganyan eh. Okay, so balik na natin. And pinakahuli sa lahat, testing na natin. Typing test. Boom. Okay. So gagana ba siya na naka-wired lang? Or kailangan rin natin ng kung anumang special na equipments? Wait. Do not disturb muna. Oops, monkey type. Ang typing test ng malulupit. Okay. Okay, so gumana siya. Ito yun, but yung mga aluminum, pag ito yung ginagamit natin, lumalabas na not enough power. Pero yung mga naka-plastic, ewan ko, di ko rin ma-explain. Pero anyway, so game tayo. Angat natin na onte para mas suwabe yung typing experience natin. Wait lang, lumalayo ka. Okay, yan, feeling ko mas okay na to. Kasi may nakalagay yung power, tapos yung Windows, caps lock, and then Windows. Syempre, dahil hindi naka-Windows, di nga. Okay, so game na tayo. Okay. Maganda yung typing feels niya kasi sakto lang yung size ng keyboard. Ang isa lang reklamo ko, medyo makunat talaga yung Otemu. Ramdam na ramdam ko na pag tuloy-tuloy. Hindi ramdam pag nagta-type ka ng paisa-isa. Pero pag yun, katulad ng medyo mahaba-haba na yung tape, nararamdaman mo na makunat siya. So, sa price niyang 1.4, kung bibili ka ng set dahil 60 keys siya, bitin yung isang set. So bibili ka ng dalawa, sabihin na natin dadagdag ka ng more or less 1,000 to 1,500. Papatak din siya ng 3,000. Pwede, actually pwede. Kasi makakuha ng discount, sabihin na gagastos ka ng mga 2,500 sa keyboard ito. Pwede. Promising. Hindi kasi actually switches lang naman yung issue ko dito. Maganda na yung keycaps niya eh. Maganda na yung build quality nyo. Actually, tingnan mo pati ilaw, maliwanag oh. May ilaw yan, nakatutok yung ilaw. Pero, maliwanag.
mukhang enhanced na tong keyboard na to. Kasi parang sumasabay siya sa mga bago-bagong keyboard. Kaya, pero yun, maganda tong keyboard na to. Yun lang, kailangan mo lang, pwede naman, I mean, okay naman yung gagana naman yung keyboard, yung switches niya nakalagay ngayon. Medyo makunat lang. Ngayon, kung first time mong gagamit ng ganitong keyboard, hindi mo mararamdaman. Pero kasi kung meron ka ng mga keyboards at magaganda yung switches mo, pag tumalon ka, bumili ka ng medyo ramdam mo yung part na yun. Anyway, so dito na natin tatapusin. At hindi pa ako naka-thumbnail pero mamaya na pagkatapos ng video. So ito yung ROK Pluma V2. Yes, good, very good for the price of pagkano yung 1.4. So antay mo yung sale. Pwede mo naman bilhin ng ng full price pero medyo mahal. Hindi naman kailangan pero sa'yo kung may budget ka. Okay, so bye-bye na guys and babu.